Okay. Hello guys, good evening. Good evening sa inyo. Magandang Evening. gabi. So, kumusta naman ang buong linggo? Buong linggo, Martes pa lang. Kumusta naman ang araw nyo ngayon? Okay naman. Okay lang So, po. yun nga. So, dito tayo ngayon para pag-usapan yung isang batas which is yung Republic Act number 7157 and may tanong lang tayong sasagutan. Dalawang maikling tanong lang na sasagutan ng bawat isa. So, yung unang tanong, ano sa inyong palagay? Sapat na ba ang deklarasyon ng patakaran at mga napapaloob na layunin ng Republic Act 7 number 157 para sa hinahangad na malayang patakarang panlabas ng Pilipinas? Pangatwiranan. Kung ibig sabihin, kailangan madepensahan nyo yung sagot nyo kung sa palagay nyo sapat na siya, oo, sagot nyo. Tapos, bakit okay na siya? Kung hindi, ipapaliwanag nyo rin kung bakit hindi pa siya okay. Ano yung pwedeng improvements niya or ano yung naging dahilan bakit hindi pa siya sapat. Pangalawang tanong is yung gamit ang kanilang mga talumpati, anong mensaheng nais parating ng dalawang makabayang senador na sila Claro M. Recto at Lorenzo Tañada sa mga lider ng ating pamahalaan? Alam ko namang nabasa nyo yung talumpati nila. So, simpleng ano lang, simpleng kumbaga, ano yung naiintindihan nyo doon sa mga sinabi nila. Para unang magsalita, so CJ, Ako na. ikaw na yung Okay. mauna. Yeah. Sige. Number one, para sa akin, siguro sang-ayon ako. Kasi sa panahon ngayon, siguro, para kasi nasa third world country tayo, di ba? Pilipinas. Siguro para makasabay-sabay din tayo sa ibang bansa. Tsaka para na rin siguro sa seguridad ng mga OFW. Ayun. Tapos pangalawa, siguro para sa akin, yung pinupunto nilang dalawa, ano, yung pagiging independent ng Pilipinas. Kasi, nakikita. Kasi, ang parang ibig sabihin kasi nila, nagiging susunuran yung Pilipinas sa ibang bansa, Amerika. Tapos, ang gusto nila, wakasan yun. Baga, magkaroon ng sariling pananaw yung, Pilipinas sa politika o kaya sa, ekonomiya. Ayun. Yun yung sa akin. Oo, yun nga. Maraming salamat, CJ. Actually, tama naman yung sinabi niya, lalo na doon sa pangalawang question. Yung kailangan magkaroon ng independensya yung, malaya tayo pero parang sunod-sunuran pa rin talaga tayo sa Amerika noon. So, pangalawang sasagot, Ron. Magandang gabi. Gandang gabi. Naririnig ako. Hello. Yes, naririnig ka naman namin. Sa unang tanong sa aking pananaw, sapat na siya eh. Kasi ang Republic Act number 7157, isa siyang mahalagang hakbang para sa Pilipinas para magkaroon ng malayang patakarang panlabas na nakatuon sa kapakanan at soberanya ng bansa. Para sa akin, sapat ang mga nilalaman nito bilang gabay. At pero ngunit yung tunay na bisa ng batas ay nakasalalay sa kung paano ito isasabuhay ng mga namumuno, syempre. Hindi sapat na nakasaad lang sa papel ang mga layunin. Kailangan ng matibay na paninindigan at aksyon upang mapangalagaan ang interes ng Pilipinas sa harap ng mga
igdigang hamon. Sa pangalawa naman, tungkol sa mga talumpati ni na Senador Claro M. Recto at Lorenzo Tanyada. Parang nakikita ko yung mensahe nila bilang isang malakas na paalala sa mga lider na maging tapat sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan. Tsaka itinuligsa rin nila ang pagkaligaw ng landas kung saan ang mga desisyon ay naapektuhan ng mga banyagang interes. At alam ko ano ang panawagan lang nila ay para sa isang malayang Pilipinas na may sariling boses at direksyon sa pandaigdigang ugnayan, na maging isang bansa na hindi alipin ng iba kundi may sariling diskarte para sa kapakinabangan ng sambayanan. Yan lang po. Magandang sagot Maraming punto. So, next po, Ate Jovelyn, ano po ang inyong sagot? Ayan, ako naman po para sa akin, kung sapat na ba ang deklarasyon ng patakaran at mga napapaloob sa layunin ng Republic Act number 7157. Para sa akin, okay naman po ang mga patakarang ito mula sa Republic Act 7157 para sa hinahangad na malayang patakarang panlabas ng Pilipinas. Pero, isinaalang-alang ko pa rin ang mga kritisismo ng dalawang senador na sina Senador Lorenzo Tanyada at Claro M. Recto na tumutuligsa tungkol sa pulisiya na ang tunay na nakikinabang lang ng mga pulisiyang ito ay ang Amerika. Dahil totoo palang pwedeng mangyari sa atin ang nangyari sa Ukraine at Russia. Na kung ang kasalukuyan nating pamahalaan ay walang pagmamalasakit sa mga tao sa Pilipinas, dahil pwede pala ang Pilipinas ay maging isang battleground. Isang paglalarawan na nasa gitna tayo ng mga nag-uumpugang malalaking bato. So, yan po yung aking sagot para sa tanong number 1. Yung sa number 2 po, Ate Jo, paki-continue na rin po. Okay po. Yung sa number 2 naman po, sabi dito gamit ang kanilang mga talumpati ng mensaheng nais parating ng dalawang makabayang senador, Claro Recto at Lorenzo sa mga leader ng ating pamahalaan. So para sa akin, ang nais lamang naman nila talaga na iparating na maging tunay tayong malaya, na huwag tayong umasa sa ilusyong tayo ang paborito ng Amerika. Dahil kailanman hindi ito mangyayari dahil tayo ay nasa Asya. At dahil doon tayo ay hindi prayoridad ng Amerika. Kung kaya't kailangan ay tumayo tayo sa sarili nating mga paa dahil mas mapaninindigan natin ang ating seguridad at kapakanan. So, yun lamang po. So, tama naman yung excuse me. Tama naman yung mga ipinunto ni Ate Job. So, ako na muna yung sasagot. So, una, sa inyong palagay, sapat na ba ang deklarasyon ng patakaran at mga napapaloob na layunin ng Republic Act number 7157 para sa hinahangad na malayang patakarang panlabas? So, ako rin, hindi rin ako sang-ayon na sapat na siya nung unang ginawa yung Republic Act 7157. Kasi, di ba, katulad nga nung sa nabasa natin, na binago pa siya. Nagkaroon pa ng Foreign Service Act of 1952, tapos yung Republic Act number 708, tapos nagkaroon din ng amyenda or parang may inayos pa rin doon sa batas na yon. Kung pagbabasihan yung mga unang nakapaloob doon, maganda naman siya. Kaso
siyempre kailangan mas pangalagaan natin yung sarili natin. And dun naman papasok yung sagot ko dun sa tungkol sa talumpati nila Senador Claro M. Recto and Lorenzo Tañada na ang mismong pinupunto nila is yung pagiging bulag natin sa katotohanan na akala natin malaya na talaga tayo sa Amerika. Yung Amerika yung mismong tinutukoy nila na akala kasi natin nung iniwan nila tayo sa bansa, malaya na tayo. Hindi natin alam na kontrolado pa rin nila tayo. Lagi pa rin tayong sunod-sunuran sa kanila para nila tayong alipin na tayo mismo yung gumagawa ng pagiging alipin natin sa kanila. And hindi maganda yon. Kaya yun yung pinakapanawagan ng ating mga senador na si Senador Recto and Tañada. So, yun lang. Then, for next, Princess. Hello po, rinig niyo po ako. Yes po, yes. Medyo maingay po sa labas kasi ako. Yung sagot ko po sa number 1, para sa akin po, hindi sapat yung deklarasyon ng Republic Act 7157 para sa ganap na malayang patakaran panlabas ng Pilipinas. Kasi po kaya mahalaga ang layunin ng nakasaad dito, pero kailangan pa rin po natin na ng konkretong aksyon at matatag na pagpapatupad para tunay na may sakatuparan na kalayaan sa kagnayang maglabas. Tapos, sagot ko sa number 2, yung mensahe po ni na Claro M. Recto Lorenzo Tañada, ang pananawagan nila ay sana maging tunay na malaya at makabayan at makapagsarili ang Pilipinas sa paggawa ng mga desisyon, lalo na sa patakarang panlabas at ang ekonomiya. Ano na rin, pakidiretso dun sa isa pang tanong, yung pangalawa. Nasagot ko na po. Sorry. Sige. Hindi ko Ano, masyado kasi hindi, tumayo rin kasi ako, hindi ko narinig ata. So yun nga, para sa panghuli, Jaricel. Tapos na yung number 2, nasagot niya. Wait lang. Okay na, malinaw na. Yeah, okay naman. Malinaw naman yung ano. Sige. Bali sa number 1, sa akin, parang 50-50 yung sagot ko doon. First, sapat naman siya, pero kasi yung nakalagay sa Republic Act number 7157, malinaw yung goals niya, which is yung Philippine foreign policy, gaya ng independence, tapos national security, tapos yung protecting Filipinos abroad. Parang nakaseta talaga kasi siya kung ano yung dapat ng direction ng bansa pagdating sa pakikipag-communicate sa ibang nations. Pero hindi rin siya totally sapat kasi kung titignan sa actual na situation, kahit may malinaw na batas, minsan hindi nasusunod ng consistent dahil iba-iba yung priorities ng bawat administration, gano'n. Minsan may foreign pressure pa, tapos minsan nagiging dependent pa rin tayo sa mga malalaking countries. Kaya para sa akin, sapat naman yung declaration as a guide, pero kulang-kulang siya, walang firm implementation, tapos political will. Tapos sa number 2 naman, based sa mga talumpati nila, yung pinakamensahe ni na Claro M. Recto and Lorenzo Tañada ay yung pagiging makabayan at pagpanig sa national interest. Parang paulit-ulit lang nila pinapaalala na dapat unahin ng government ng leaders yung kapakanan ng Pilipinas.
hindi yung interest ng foreign countries. Tas gusto rin nilang iparating din sa talumpati nila na dapat yung pamahalaan ay hindi umaasa na lang sa ibang bansa, yung katulad ng mga malalaking bansa, gano'n. Lalo na sa mga superpower nations. Kasi para sa kanila hindi dapat maging sunod-sunuran, instead dapat parang maging, yun nga, firm, independent, tas may dignity yung Pilipinas sa bawat foreign policy decision. Yun lang. So, magaganda naman yung mga naging kasagutan natin and nagpakita tayo ng magkabilang punto sa especially dun sa unang tanong kung sapat na ba yung deklarasyon ng Article 7157. Ah, naway mas naintindihan natin kung ano ba yung importansya nung batas na yon at yung mensahe sa talumpati ng dalawang senador natin. Sana'y maging inspirasyon din yon para sa atin sa kung paano ba tayo dapat magiging mas Pilipino pa, kung paano tayo makakatulong bilang isang Pilipino. Yun lamang, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat.